and ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility yung Typhoon Ompong na nagbabantang manalasa dyan sa may Northern at Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, nasa layo na lamang 1,145 kilometers dyan sa may silangan ng Birac, Catanduanes. Yung mata, nakikita niyo pong kulay bilog na yan, yan yung mata ng bagyong Ompong. At napakalakas po mga kapuso, nung taglay nitong hangin umaabot na sa 205 kilometers per hour. Sa lakas po niyan, kaya itong sumira ng mga matitibay na bahay, bumunot ng mga malalaking puno at magpadapa ng mga pananim. At mas malakas pa yung bugso nito na umaabot naman sa 255 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyong Ompong pakanluran o westward sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Nakataas na ngayon ang signal number 1 dyan sa may probinsya ng Catanduanes at ang mga probinsyang ito makakaranas ng mga bugso ng hangin at mga pag-ulan. Pero yan mga kapuso sa susunod pang 36 na oras. At ngayon pa lamang po, sa pagtaya naman ng Joint Typhoon Warning Center, isa ng super typhoon yung bagyong Ompong. At sa track ng Pag-asa, mabilis na lalapit ito dyan sa may Northern Luzon, yung sentro ng bagyong Ompong. At posibleng maglandfall ito dyan sa Sabado sa may dulong bahagi ng Cagayan. Dahil mga kapuso, nung nakaraang araw, medyo dyan sa may Babuyan Group of Islands yung posibleng pagtama. Pero sa ngayon, mas tumataas yung tsansang tumama ito sa mismong mainland ng Luzon, dyan sa may dulong bahagi ng probinsya ng Cagayan. Malaki po ang sirkulasyon ng bagyo, kaya ramdam na agad yung hangin na daladala nito. Bukas, araw ng Huwebes, makakaranas na ng malakas na hangin. Yan yung mula hanggang 61 km kada oras. Itong silangang bahagi ng Luzon, mula yan Cagayan Valley hanggang dyan sa may Bicol Region. Habang sa Biyernes, asahan na rin yung malalakas na hangin dyan sa may Northern at Central Luzon habang papalapit yung sentro ng bagyong Ompong. At sa araw mismo ng landfall, Sabado yan, lalo pa magiging masungit yung panahon dito sa may extreme Northern Luzon, at posible pa pong sumailalim mga kapuso sa Signal 4 o number 5 at posibleng makakaranas din ng lakas ng hangin na hanggang 220 kilometers per hour. Ang dalang ulan ng bagyong Ompong maranasan na rin sa Huwebes. Unang umaga po yan, unang-una dito sa may Bicol Region at kasunod na yung ilang bahagi ng silangang Luzon. Pagsapit naman ng Biyernes ng gabi hanggang maghapon ng Sabado, paghanda na po yung malalakas hanggang lubhang napakalakas sa ulan, yung mula kulay orange, pula at yung pink na yan sa halos buong Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. At yung mga kulay na yan mga kapuso, matitinding ulan po yung nakikita yung pula at pink. Ang malakas na hangin, kakambal naman yung mataas na alon o yung storm surge o yung tinatawag nating daluyong. Kaya sa mga mangingisda, huwag nyo na pong ipilit na pumalaot sa mga susunod na araw. Sa datos ng Metro Weather, aabot hanggang 4 meters o katumbas ng 1.5 palapag na gusali ang taas ng alon dyan sa may karagatan ng Cagayan Valley. Araw po yan ng Huwebes. Habang papalapit naman sa lupa ang bagyo, lalong tataas ang mga alon na papalo naman ng halos 10 metro ang taas o kasing taas po yan ng 4 na palapag na gusali. Nakikita yung 10 meters na yan. At sa Sabado, lagpas na po sa 10 metro ang taas ng alon dyan sa may dulong bahagi ng Cagayan Province, kasama na ang probinsya ng Batanes. Kaya paulit-ulit po naming babala mga kapuso, ngayon pa lamang dapat I am ready na tayo sa mga panganib na dala ng bagyo. Malakas na hangin na kayang bumunot ng malalaking puno, lalong-lalo na doon sa mga open area, matinding ulan na posibleng magpabaha sa mga mabababang lugar at magpaguho ng lupa doon sa mga bulubunduking lugar. Masungit na karagatan na delikado po sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat at matataas na storm surge o daluyong. Mel? Mang Tani, nabanggit ninyo na ito yung tinuturing na super typhoon na ng ilang mga joint weather agencies sa ibang bansa. Pero bakit ang Pag-asa tila hindi pa niya dinedeklarang super typhoon itong si Ompong, Mang Tani? Yes, Mel. Unang-una kasi, yung US Joint Typhoon Warning Center, iba yung sistema nila ng pag-observe ng hangin. Doon sa JTWC, tawagin natin JTWC, ang kanilang averaging time, yung oras, yung haba noon ay 1 minuto lamang. Samantalang dito sa atin sa Pilipinas o sa Pag-asa, dyan sa Japan at China, ang averaging time ay 10 minutes.
So yung 1 minute at yung 10-minute averaging time, mas mataas yung hangin na naobserbahan kapag mas maigsi yung averaging time mo. Kaya dyan sa Joint Typhoon Warning Center, super typhoon na ang kategorya nito dahil lumagpas na ng 220 kilometers per hour. Samantalang dito sa Pag-asa, hindi pa umaabot yun. Pero Mel, inaasahan na lalakas pa itong bagyo habang papalapit dito sa atin. Kaya posible, yun ang inano natin, posibleng umabot yan ng 220 kilometers per hour. More than 220 kilometers per hour. Yan yung center wind niya. Mel, yung tinatawag nating maximum sustained wind. Mang Tani, tama ba na tumaas yung tsansa na tumama ito sa lupa? Yes, Mel. Doon sa mga naunang forecast track, kahapon bago pumasok ng PAR, hindi dito tatama sa may Santa Ana. Yan yung pinakadulo. Dito sa may Babuyan Group of Islands o kaya naman dito sa may Batanes. Pero ngayon, yung mga track, hindi lamang itong Pag-asa, maging yung Japan, maging yung US, halos dumidikit na dito sa may main island ng Luzon. Kaya yan yung babantayan natin, Mel, kung sa mga darating pang-araw, kasi Sabado pa tatama kung baka mamaya yan ay lumapit pa sa Luzon o kaya naman lumapit sa Batanes. Pero ganun pa man, yung binabanggit kasi nating area of uncertainty, Mel, yan yung mga posibilidad na hindi lamang dito tumama yung sentro ng bagyo, kung hindi, pwede pang hanggang dito sa may Central Luzon. At yung ba yung dinidescribe mo kanina, Mang Tani, na ang lakas nito pwedeng bumunot ng puno, pwedeng bagsak ang bahay, gano'n na ba yun? Pag yung kwento kanina, Mang Tani? Yes, Mel. Kasi ito yung hangin. Yung tinitingnan natin itong iba-ibang kulay na yan, Mel, mga lakas ng hangin yan. Yung gitna ng bagyo, nandito. So, siyempre, pinakamalakas yung gitna ng bagyo. At yung gitna ng bagyo na yan, posibleng umabot ng 220 kilometers per hour. Yung 220 kilometers per hour na tuloy-tuloy na ihip ng hangin, Mel, hindi lamang puno ang kayang bunutin ito, maging yung mga matitibay na bahay, istruktura, kayang sira ito. Dahil hindi lang isang oras yung pinag-uusapan natin, Mel, dito. Magsisimula yan, Biyernes, at magtutuloy-tuloy yan hanggang Sabado, yung ganyang kalakas na hangin, lalong-lalo na yung dadaanan nito. At yun namang ibang bahagi na hindi dadaanan ng mata, mahigit 100 kilometro yung kanilang maranasan, hindi lamang isang oras, kung hindi halos maghapon. Kaya napakatinding epekto nito yung inaasahan natin, Mel, kung dadaan yung bagyo dito sa lugar na yan sa Northern Luzon. Teka muna, pag-usapan natin ang Metro Manila, Mang Tani. Ano naman ang dapat asahan na epekto ng bagyo dito sa Metro Manila? Kung titignan natin yung mapa na pinapakita mo sa amin, parang layo nun Pero ano yung inaasahan natin naman na epekto, Mang Tani? Well, unahin natin yung rainfall dito. Mel, ito araw ng Biyernes, makikita mo na halos may ulan. Pero yan, hindi tuloy-tuloy. Kasi yung ating sentro ng bagyo at saka yung sirkulasyon niya, mostly dito sa may Northern at Central Luzon. Pero dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyo, makakaranas din tayo ng mga pagulan at bugso ng hangin. Pero yun nga po mga kapuso, may bugso ng hangin at may ulan sa Metro Manila, pero yan ay hindi kasing lakas, pero pwede na rin yan, Mel, kung bigsan yung bugso ng hangin at bugso ng ulan, pwede rin magpabaha. Kaya kahit po malayo yung bagyo dito sa Metro Manila, yung sentro, hindi tayo dapat magpakampante, maging IM ready rin tayo dito sa Metro Manila, Mel. Maraming salamat, Mang Tani, sa iyong report at aasahan namin ang mga karagdagang update tungkol kay Ompong. Yes, Mel. At mga kapuso, yan po ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.